Kanya, Christus, Christus impera. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. Isama natin sa banal na pagdiriwang na ito ang misa para sa salamat para sa kaarawan ni Paul Sabilala at sa intensyon ng Sabilala family. Alalahan din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nilulugda niya. Pinupuri ka namin, pinanakal ka namin, sinasangkal ka namin, sasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, bugtong na
aming kahilingan. Ikaw na nalulunglod sa kanan ng Ama. Maawag ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo, ang kalakasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraon. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Pastol ko'y Panginoong Diyos,
harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo, Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating din ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian. Pamamahalaan at kapangyarihan ay ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya,
tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, at ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, the solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the universe. Palakpakan po natin ang ating Kristong Hari. Kung ang mga hari o leader ng mundo ay gumagamit ng dahas, ng puwersa, ng kapangyarihan, ng gyera upang magtagumpay sa kanilang ipinaglalaban, Jesus Christ as King conquers with love. Ginagamit niya ang kanyang dakilang pag-ibig upang siya'y maghari at manahan sa ating mga puso. Ang tanong sa atin ay ito: nagpapasailalim ba tayo sa kanyang paghahari? Tanggap ba natin ang kanyang paghahari? Pinaghaharian kaya ng Diyos ang ating buhay? O baka tayo ang mga naghahari-harian?
o pinaghahari-harian natin ang buhay ng iba. Sa ating ebanghelyo, ipinakita si Jesus bilang isang hari, nakaluklok sa kanyang maringal na trono, kung saan tinitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, at sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Ang mga tupa sa kanan ay sumasagisag sa mga mabubuti, samantala ang mga kambing sa kaliwa ay sumisimbolo naman sa mga masasama. Ano ang basehan sa paghatol? Ang ginawang kabutihan sa kapwa. Sinabi ng ating Panginoon, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Kaya dapat meron tayong ginagawang mga konkretong bagay upang ipakita at iparamdam sa ating kapwa ang ating pagkalinga, pagmamalasakit at pag-ibig. Dahil sa araw ng paghuhukom, tatanungin tayo ng ating Panginoong Diyos, ano ang nagawa mong kabutihan? Ano ang ginawa mo para makatulong? Nagmalasakit ka ba sa iyong kapwa? Kung tayo'y naging mabuti, tumulong at nagmalasakit, sasabihin rin sa atin ng ating Panginoon, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Pinaalalahanan tayo, mga minamahal kong mga kapatid, na gumawa ng mabuti, tumulong, magmalasakit. Kasi may mga tao na laging sinasabing wala, wala talaga. Kahit meron namang kakayahang tumulong, ayaw lang talagang magbigay, madamot. Kaya kahit yung tingnan ka, batiin ka, ngitian ka, hindi kayang gawin. Alam niyo kung bakit? Natatakot utangan. At kung minsan, siguraduhin natin kapag tumulong tayo, na yung pagtulong natin ay nakakatulong. Kasi hindi lahat ng pagtulong ay nakakatulong. Minsan ang pagtulong, sobrang pagtulong ay nakakasama. Bakit? Sapagkat may mga taong asa lang ng asa, hingi na lang ng tulong. Pero ayaw namang tulungan ang sarili. Kapag ganyan tayo, tulong tayo ng tulong sa wala namang pagsisikap, kinukonsinti natin ang katamaran ng isang tao. Tumulong sa dapat tulungan. Huwag tayong magiging madamot. Huwag tayong magiging manhid sa mga nangangailangan. Hayaan niyo pong tapusin ko sa isang maiksing kwento ang ating pagninilay. Noong si Saint Martin of Tours ay isa pang sundalo, nakatagpo siya ng isang taong nanginginig sa kalamigan ng panahon. At sa habag sa taong ito, ay ibinigay niya ang kalahati ng kanyang balabal. At noong gabi ring iyon, napakita ang Panginoon sa kanyang panaginip. Suot-suot ang balabal na kanyang ibinigay. Mga minamahal kong mga kapatid, lagi natin tatandaan, anumang kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Sana ang Diyos ang maghari sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uling ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi tayong nanganganib na magkulang sa paglilingkod sa Panginoon sa ating mga kapatid, sapagkat pananagutan natin kay Kristo ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa lahat ng mananampalataya, nawa paghandaan nilang mabuti ang huling paghukom at ang mga implikasyon ng pagkakatawan tao ni Jesus. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa Santo Papa Francisco at lahat na iba pang pinunong espiritual, nawa ang kanilang halimbawa ng pagpapakumbabang paglilingkod sa mga nangangailangan ay tularan ng lahat ng mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga guro, doktor, nurse at mga social worker, nawa ang kanilang paglilingkod sa mga estudyante, may sakit at mga dukha ay umalinsunod sa diwa ng pananampalataya. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga dukha, api at naghihirap, nawa makalasap sila ng kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakawang gawa ng kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa ating lahat, sa huling paghukom, nawa marinig natin ang paanyaya ni Jesus na nagpapatuloy sa atin sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa ating Ama ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Panginoong Jesus, malimit kaming magkulang, magmahal at maglingkod sa iyo sa aming kapwa. Patawarin at pagpalain mo nawa kaming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pag-ibig para sa lahat. Ikaw na nabubuhay tagahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Salamat ang tupuri sa'yo, Panginoon. Ang tinapay na ito, nawa'y maging si Jesucristo, at ang alam ng kaloob, nawa'y siyang magbigay upang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, ininuluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming natubos mong tunay. O Jesus, aming mahaling, iligtas mo aming tanan. Ngayon at kahit kailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni Santo Padre Pio, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa mahiling ang banal
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagawad ka sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Agnus Dei qui doloris, venatamundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kang yuragan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala, inapay na ang buhay, magkailang mukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae vos vitae aquae, cibus et motus noster, cibus et motus noster, in itinere annos Dei. Ikas amin nun sa mga hinapay, napunga sa among buhat at kabutay. Hinaut mahit sa kami sa mga kining tinapay, di guma kami Jesus, among Ginoong tunay. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae vos vitae aquae, cibus et motus noster, cibus et motus noster, in itinere annos Dei.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsuyo po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalo sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nakahanda po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Atin pong ipagdarasal ng kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala rin po ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Araw ng linggo ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Magkakaroon po tayo ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi na susundan ng banal na oras. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat.